Ipinagpalit ako ng lalaking sinumpaan kong mamahalin habang buhay para sa karangyaan at utos ng kanyang sakim na lola. Habang suot niya ang tuksido sa marangyang altar, ako ay naghihikaos sa amoy ng gamot at kahirapan. Ngunit tandaan ninyo, ang bawat luhang pumatak sa aking pisngi ay magiging apoy na susunog sa inyong huwad na kaligayahan. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong kaharian, Marlo? Ito ang simula ng aking muling pagsilang. Kalimutan mo na ang babaeng yon, Marlo. Wala siyang maidudulot na maganda sa dangal ng ating pamilya. Isang hamak na labandera at mananahi lamang ang kaniyang lola at siya ay linta na nakakapit sa iyong yaman. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng silid. Opo, Lola. Huwag ninyong alalahanin si Tala. Si Sofia lang ang tanging babaeng pakakasalan ko. Si Tala, isa lamang siyang pagkakamali sa aking nakaraan na nais ko nang ibaon sa limot. Ang tugon ni Marlo ay malamig, walang bakas ng pag-aalinlangan, at mas masakit pa sa sampal na nag-iwan ng lason sa pandinig ng babaeng nakatayo sa labas ng malaking pinto. Sa kabilang panig ng naglalakihang pinto ng mansyon, nakatayo si Tala sa ilalim ng humahagupit na ulan. Ang kaniyang manipis na tsinelas ay lubog na sa malamig na putik, habang ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakayapos sa isang plastik na naglalaman ng mga gamot para sa dialysis ng kaniyang lola. Dumating siya roon na may dalang pag-asa. Nagbaka sakali na ang lalaking nangako sa kanya ng langit, 5 taon, na ang nakalilipas ay makikinig sa kaniyang pagsamo. Ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Marlo ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa kaniyang puso. Ang plastik na hawak ni Tala ay dahan-dahang nawalan ng higpit hanggang sa bumagsak ito sa maruming tubig. Ang mga puting tableta na pinag-ipunan niya sa pamamagitan ng paglalako ng kakanin at pagtitiis ng gutom ay naging bahagi na ng putik. Hindi na niya naramdaman ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kaniyang likod. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila paghinto ng pintig ng kaniyang puso. Ang kaniyang lalamunan ay nanikip, tuyot na tuyot sa kabila ng baha, at ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kailanman ay hindi siya naging sapat. Bumukas ang malaking gate ng mansyon at lumabas ang marangyang sasakyan ni Sofia. Huminto ito sa tapat ni Tala at bumaba ang salamin ng bintana. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sofia ay sumalubong sa amoy ng basang lupa. Tiningnan niya si Tala mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri bago kumuha ng ilang piraso ng basang papel na pera mula sa kaniyang pitaka at itinapon ito sa putikan malapit sa paanan ng dalaga. Sabi ni Marlo, "Huwag ka na raw magpapakita sa amin. Heto, pambili mo ng disenteng kabaong para sa lola mo kapag dumating ang oras. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pag-iyak dito. Nakakaabala ka sa view ng mansyon." Pagkatapos magsalita, ay muling sumara ang bintana at mabilis na humarurot ang sasakyan. Tumalamsik ang maduming tubig sa buong katawan ni Tala. Sa kabila ng panghihina, pilit na itinayo ni Tala ang kaniyang sarili at naglakad patungo sa ospital. Ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Pagdating niya sa ward ng kaniyang lola, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kama, kung saan naroon si Lola Amor kaninang umaga, ay wala ng laman. Ang mga aparato na nagbibigay ng buhay sa matanda ay nakapatay na, at ang paligid ay nababalot ng amoy ng disinfectant at kamatayan. Tumakbo siya patungo sa nurse station. Ang kaniyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kaniyang lalamunan. Doon niya nalaman ang pinakamasakit na katotohanan. Binawi ni Sofia ang lahat ng donasyon at tulong pinansyal para sa kaniyang lola sa oras na nalaman nitong nagtungo si Tala sa mansyon. Dahil sa kawalan ng kagamitan at gamot na dapat sana ay magpapanatili sa tibok ng puso ng matanda. Sumuko na ang katawan ni Lola Amor habang si Tala ay nagmamakaawa sa pintuan ng mga taong walang puso.
Bumalik si Tala sa tabi ng malamig na kama. Kinuha ang kulubot na kamay ng kaniyang lola at idiniit ito sa kaniyang pisngi. Walang luhang lumabas sa kaniyang mga mata dahil tila natuyo na ang lahat ng balon ng pighati sa kaniyang pagkatao. Ang tanging naiwan ay ang isang malamig at matalim na desisyon. Bakit ang mga taong nagmamahal ng tapat ang laging naiiwang duguan sa gitna ng daan habang ang mga nananakit ay mahimbing na natutulog sa loob ng kanilang mga palasyo? Hanggang kailan kailangang bayaran ng mga dukha ang kasalanan ng mga makapangyarihan gamit ang sarili nilang buhay? Nanatili siyang nakaupo roon, mag-isa sa dilim ng ospital, habang ang huling alaala ng kanyang kabutihan ay unti-unting nilalamon ng isang maitim na hangarin. Ang dating mapagmahal na si Tala ay namatay, kasabay ng huling hininga ng kanyang lola. Ang amoy ng murang kandila at ang alingasaw ng kape sa plastik na baso ay naging saksi sa pinakamadilim na gabi sa buhay ni Tala. Sa loob ng isang maliit at barong-barong na kapilya sa dulo ng riles, nakahimlay si Lola Amor sa loob ng isang kabaong na hiniram lamang ang pambayad. Walang marangyang bulaklak, walang malakas na koro ng mga mang-aawit. Tanging ang tunog lamang ng dumaraang tren ang bumabasag sa katahimikan ng kaniyang pagluluksa. Nakaupo si Tala sa isang silya na gawa sa plastik. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa apoy ng kandila na unti-unting nauubos. Dumating ang kaniyang kapitbahay na si Aling Karing. Bit-bit ang isang platito ng biskwit na tila bayo ng tanging lunas sa gutom na nararamdaman ng dalaga. Tala anak, kailangan mong kumain. 3 araw ka na ring hindi natutulog. Paano mo malalampasan ang lahat ng ito kung bibigay ang katawan mo? Ang boses ni Aling Karing ay puno ng pag-aalala. Ngunit nanatiling blanko ang ekspresyon ni Tala. Paano ako kakain, Aling Karing, kung bawat subo ko ay parang lason? Ang bawat sentimo na ginastos dito ay galing sa pangungutang. Kahit sa huling hantungan ni Lola, kailangan pa rin nating mamalimos ng dignidad mula sa mga taong kinuha ang lahat sa atin. Ang boses ni Tala ay tuyot, parang lupang bitak-bitak sa tindi ng init. Hindi pa man natatapos ang kanilang usapan, isang lalaking nakauniporme ng ospital ang lumapit sa kanila. Hawak nito ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga listahan ng utang na naiwan ng kaniyang lola. Miss Tala, kailangan na po nating maayos ang balansa sa billing. Kung hindi po, hindi mailalabas ang dokumento para sa libing bukas. Alam po naming mahirap ang sitwasyon, pero policy po ito ng management. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Narito siya, nagluluksa sa kaisa-isang taong nagmahal sa kanya. Ngunit ang mundo ay patuloy na naniningil. Walang pakialam kung ang puso niya ay durog-durog na. Ang utang na iniwan ng pagkakasakit ni Lola Amor ay parang isang higanting anino na handang lumamon sa kaniyang kinabukasan. Nang makaalis ang lalaki, isang estranghero ang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay naka-Amerikana. Mukhang disente, ngunit may misteryong bumabalot sa kanyang mga mata. Inabutan niya si Tala ng isang card na may nakasulat na numero at isang simpleng logo ng isang bulaklak na lanta. Narinig ko ang tungkol sa nangyari sa lola mo. At alam ko rin kung sino ang may gawa nito. May mga tao sa mundong ito na masyadong kampante sa kanilang matataas na trono. Kung gusto mong mabayaran ang lahat ng utang mo, at higit sa lahat, kung gusto mong makita silang lumuluha gaya ng pagluha mo ngayon, tawagan mo ako. Sabi ng lalaki, bago ito tuluyang lumisan sa dilim. Kinabukasan, pagkatapos ilibing si Lola Amor sa isang siksikang sementeryo, hindi umuwi si Tala sa kanilang barong-barong. Nagtungo siya sa isang lumang gusali sa Quiapo, kung saan ang bawat sulok ay amoy alikabok at lihim. Doon, muli niyang nakita ang lalaking nagbigay sa kanya ng card. Anong klaseng trabaho ito? Tanong ni Tala, habang ang kanyang kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Kami ang tinatawag na mga tagapag-ayos ng tadhana,
Ngunit ang mundo ay mas kilala kami sa tawag na wedding wreckers. Binabayaran kami para sirain ang mga kasalan na binuo sa kasinungalingan. Minsan, ang pag-ibig ay isang sakit na kailangang gamutin sa pamamagitan ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang lalaki ay kumuha ng isang makapal na sobre at inilapag ito sa harap ni Tala. Bakit ako? Dahil ang iyong galit ay hindi ordinaryo, Tala. Ito ay malalim, matalino, at higit sa lahat, ito ay tapat. Ang unang misyon mo ay may kinalaman sa isang pamilyang kilala mo ng lubos. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang sobre. Sa loob nito ay ang isang malaking litrato ni na Marlo at Sofia na masayang nagtatawanan habang namimili ng kanilang wedding rings. Ang kinang ng diamante sa daliri ni Sofia ay tila ba tumutuya sa mga sugat sa kamay ni Tala. Kasama sa sobre ang isang malaking halaga ng pera, sapat na para bayaran ang lahat ng utang sa ospital at simulan ng isang bagong buhay. Hinawakan ni Tala ang litrato at sa isang mabilis na pagkilos, itinanim niya ang kanyang mga kuko sa mukha ni Sofia sa papel. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pag-ibig, ngayon ay tila naging isang makinang gawa sa bakal, malamig at walang emosyon. Tatanggapin ko ito, hindi para sa pera, kundi para masiguro na ang bawat hakbang nila patungo sa altar ay magiging hakbang patungo sa sarili nilang impyerno. Ang deklarasyon ni Tala ay sinabayan ng isang mahabang buntong hininga na tila naglalabas ng huling bakas ng kaniyang kahinaan. Ang dating babaeng nagmamakaawa sa ulan ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa harap ng misteryosong lalaki ay isang sundalo ng sarili niyang digmaan. Isang gabi pa ang lumipas at sa loob ng kaniyang maliit na kwarto, sinimulan na ni Tala ang paggawa ng plano ng bawat detalye ng buhay ni Sofia, bawat kahinaan ni Marlo at bawat lihim ng pamilya ng mga ito ay kaniyang pag-aaralan. Hindi niya kailangan ng baril o patalim. Ang katotohanan ang kaniyang magiging sandata at ang kaniyang katahimikan ang kaniyang magiging proteksyon. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagpaplano, isang hindi inaasahang mensahe ang dumating sa kaniyang lumang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung nasaan ang iyong kapatid na si Luningning at alam ko rin ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang iyong ina. Napahinto ang mundo ni Tala. Ang kaniyang paningin ay natuon sa madilim na kalsada sa labas. May mas malalim pa palang balon ng mga lihim na hindi niya alam at ang landas na kaniyang tinatahak ay mas mapanganib kaysa sa kaniyang inaasahan. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At ano ang kinalaman ng kaniyang nawawalang kapatid sa pamilyang nais niyang sirain? Ang bawat kislap ng mga bituin sa langit ay tila mga matatalim na bubog na bumabaon sa gunita ni Tala. 5 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng ganoon ding kalangitan sa isang madilim na sulok ng tondo. Naramdaman niya ang init ng mga bisig ni Marlo. Nooy sapat na ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada upang tawagin nilang paraiso ang kanilang munting mundo. Pangako, Tala, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Magtatapos ako ng pag-aaral, kukuha tayo ng sariling bahay, at hinding-hindi na muling dadanas ng gutom si Lola Amor. Ang mga salitang yun ni Marlo ay nakatatak pa rin sa kaniyang isipan, parang isang lumang kanta na paulit-ulit na tumutugtog sa kaniyang pandinig. Naalala pa niya ang maliit na singsing na gawa sa tanso na ibinigay nito sa kaniya. Isang simbolo ng pangakong ngayon ay naging abo na. Ngunit ang gunitang iyon ay mabilis na naglaho nang marinig niya ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos sa loob ng isang eksklusibong coffee shop sa Makati. Wala na siya sa madilim na sulok ng tondo. Narito siya ngayon, nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng bestida na binili niya gamit ang perang ibinigay ng kaniyang bagong amo. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kaniyang mukha ay nababalutan ng isang maskara ng katatagan. Narito siya para sa isang layunin,
ang pag-aralan ang galaw ni Sofia. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana dahil sa halip na ang babaeng kaniyang kinamumuhian ang dumating, ang pamilyar na anino ni Marlo ang pumasok sa pinto. Mas matikas na si Marlo ngayon. Ang kanyang suot na polo ay halatang gawa sa mamahaling tela at ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Ngunit sa likod ng kanyang postura, napansin ni Tala ang pagod sa kanyang mga mata at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaayos ang kanyang relo. Hindi ito ang itsura ng isang lalaking malapit ng ikasal sa kanyang pangarap na babae. Dahan-dahang tumayo si Tala, bit-bit ang kanyang baso ng kape. Sinadya niyang dumaan sa harap ng mesa ni Marlo. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit puno ng determinasyon. Habang papalapit siya, tila bumagal ang takbo ng oras. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Tala ang biglaang paglaki ng mga mata ni Marlo at ang pagpawi ng kulay sa kaniyang mga pisngi. Tala? Ang pagbigkas ni Marlo sa kaniyang pangalan ay tila isang pagsamo na hinaluan ng takot. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, tinitigan niya ang lalaki nang may lamig na sapat nang magpabitak sa anumang pader ng pagkakaibigan. Humakbang siya palayo, ngunit hindi siya hinayaan ni Marlo na makawala ng ganoon kadali. Tumayo ang lalaki at mabilis na sinundan siya sa labas ng coffee shop. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, sa ilalim ng nagkikislapang mga ilaw ng syudad. Tala, sandali! Mag-usap tayo please! Sigaw ni Marlo. Ang kaniyang tinig ay nanginginig sa gitna ng ingay ng mga dumaraang sasakyan. Huminto si Tala at humarap sa kanya. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang bag. Pinipigilan ang sarili na saktan ang lalaking nasa harap niya. Tungkol sa ano, Marlo? Tungkol sa kung paano mo ako itinapon na parang basura sa harap ng mansyon niyo? O tungkol sa kung paano namatay ang lola ko dahil sa kawalan niyo ng puso? Hindi mo naiintindihan, Tala. Wala akong pagpipilian nung mga oras na yon. Ang akala mo ay mananatili akong mahina? Ang akala mo ay habang buhay akong iiyak sa sulok habang ikaw ay nagsasaya sa piling ng iba? Pinutol ni Tala ang kaniyang sinasabi. Ang kaniyang boses ay mababa, ngunit puno ng puot. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Tapos na tayo, Marlo. Matagal na. Tumalikod muli si Tala upang maglakad paalis. Ngunit sa isang iglap ay naramdaman niya ang mahigpit at mainit na pagkakahawak ni Marlo sa kaniyang pulso. Ang lakas ng kaniyang pagkakahawak ay tila ba natatakot itong muling mawala ang dalaga sa kaniyang paningin. Naramdaman ni Tala ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa halo-halong emosyon na tila sasabog sa kaniyang dibdib. Tumingala siya at nakita ang mga mata ni Marlo na nagsisimulang magtubig. Ang kaniyang hininga ay dumarating ng mabilis at gulo-gulo. Bakit ka bumalik, Tala? Ang tanong ni Marlo ay parang isang bulong na puno ng sakit. Bakit ngayon pa? Kung kailan sinusubukan ko ng ayusin ang lahat. Ano ba talaga ang plano mo? Nanatiling tahimik si Tala, ngunit sa kanyang isipan ay narinig niya ang boses ni Lola Amor na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Hinigpitan ni Marlo ang pagkakahawak sa kanyang kamay at sa sandaling iyon, tila ang mundo nilang dalawa ay muling nagkabuhali-buhali sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bituin. Ang bawat hakbang ni Tala sa loob ng malawak na bakuran ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Nakasuot siya ng uniforme ng isang makeup assistant. Ang kaniyang mukha ay bahagyang natatakpan ng maskara at salamin upang hindi siya agad makilala. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa paligid ay tila nagtatago sa baho ng kabulukan ng mga taong nakatira sa loob ng palasyong ito. Narito siya upang maging bahagi ng pangkat na mag-aayos para sa nalalapit na kasal ni Sofia. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga kolorete o sa gilas ng paligid. Hinahanap niya ang isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita.
ang kaniyang bunsong kapatid na si Luningning, na nawalay sa kanya noong sila ay bata pa dahil sa tindi ng kahirapan. Habang inaayos niya ang mga gamit sa isang sulok ng malawak na sala, napansin niya ang isang batang babae na nakaluhod sa sahig, abala sa pagpupunas ng mga bakas ng sapatos sa makintab na marmol. Ang bata ay payat, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap ng pag-asa. Nang bahagyang humarap ang bata, muntik nang mabitawan ni Tala ang hawak niyang brush holder, ang nunal sa gilid ng mata nito, at ang paraan ng pagkagat nito sa kaniyang labi. Walang duda, ito ang kaniyang kapatid. Hindi pa man nakakabawi sa gulat si Tala, bumukas ang pinto at pumasok si Sofia na nakasuot ng isang mamahaling seda na pantulog. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita habang may kausap sa telepono tungkol sa disenyo ng kanyang gown. I said I want more crystals. Hindi ba ninyo naiintindihan ang salitang luxury? Sigaw ni Sofia bago padabog na ibinaba ang kanyang cellphone. Lumingon siya sa bata sa sahig at ang kanyang mukha ay lalong nagdilim. Hoy bata, bakit hindi mo pa natatapos yan? At dalhan mo ako ng mainit na tsa. Ngayon din. Nagmamadaling tumayo ang bata. Ang kanyang mga binti ay tila nanginginig sa pagod. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ito dala ang isang tasa ng tsaa sa isang tray na pilak. Ngunit dahil sa tindi ng kaba, bahagyang dulas ang tray sa kanyang mga kamay at ang mainit na tsaa ay tumapon sa mamahaling tsinelas ni Sofia. Ang katahimikan sa loob ng sala ay biglang napuno ng tensyon. Walang pasabing itinaas ni Sofia ang kanyang kamay at isang malakas na hampas ng kanyang palad ang dumapos sa pisngi ng bata. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mapaupo ang bata sa sahig, habang ang kanyang maliit na kamay ay agad na humawak sa namumulang bahagi ng kanyang mukha. Walang tunog na lumabas sa bibig ng bata, tanging ang mabilis na pagdaloy lamang ng luha sa kanyang pisngi ang nagpakita ng kaniyang sakit. Ang bawat patak ng luha ni Luningning ay tila kumukulong mantika na pumatak sa puso ni Tala. Halos mabitawan ni Tala ang hawak niyang powder puff at ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, isang paraan upang pigilan ang kaniyang sarili na sumigaw at sugurin ang babaeng nasa harap niya. Napakatanga mo talaga. Napakasimpleng bagay na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos. Ang boses ni Sofia ay matinis at puno ng pagkamuhi. Dapat ay nagpasalamat ka na lamang dahil pinatira ka pa rito ni Doña Imelda pagkatapos mong magpalaboy-laboy sa kalsada. You are lucky. I don't throw you out of this house right now. Muling itinaas ni Sofia ang kaniyang kamay na tila ba hindi pa sapat ang isang sampal. Ngunit bago pa man ito muling lumanding, mabilis na lumapit si Tala. Yumukod siya ng malalim, pilit na itinatago ang kaniyang nanginginig na galit sa likod ng kaniyang maskara. Pasensya na po, Ma'am Sofia. Hayaan niyo po. At ako na ang mag-aayos nito. Maaga pa po kasi para sa inyong appointment. Baka masira ang inyong mood para sa gagawin nating bridal trial. Ang boses ni Tala ay pilit na ginawa niyang malambing at mapagkumbaba kahit na ang totoo ay nais na niyang sakalin ang babaeng kaharap. Tiningnan siya ni Sofia nang may halong pagdududa bago inirapan ang bata sa sahig. Make sure na hindi ko na makikita ang pagmumukha ng batang yan sa susunod na 10 minuto. Nakakasira ng araw. Pagkatapos ay padabog na lumabas si Sofia ng sala. Ang tunog ng kaniyang mamahaling tsinelas ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa silid. Nang masiguro ni Tala na wala na ang sinuman, mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Luningning. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang namumulang pisngi ng bata. Luningning! Luningning! Ako ito! Bulong niya, ang kaniyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng emosyon. Ang bata ay nag-angat ng tingin.
Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Tala, ang mga matang laging nagbabantay sa kanya noong sila ay maliliit pa, isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ate Tala? Niyakap ni Tala ng mahigpit ang kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa manipis na balikat nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang plano para sa paghihiganti ay tila nadagdagan ng isang bagong dahilan. Hindi lamang ito para sa kanyang sarili, hindi lamang para kay Lola Amor, kundi para sa kaligtasan ng kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Huwag kang mag-alala, kukunin kita rito. Hinding-hindi ka na nila muling masasaktan. Pangako ni Tala, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ngunit biglang humiwalay si Luningning sa yakap. Ang kaniyang mukha ay mas lalong naging seryoso at puno ng pangamba. Hinawakan niya ang kamay ni Tala ng napakahigpit, tila ba may isang malaking panganib na nagbabanta sa kanila. Ate, kailangan mong umalis dito bago kanila makita. Huwag kang magtitiwala kay Doña Imelda. Ang bulong ni Luningning ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Narinig ko silang nag-uusap sa library. Hindi aksidente ang pagkamatay ni nanay noon. Pinatay siya ni Doña Imelda dahil may hawak siyang isang lihim tungkol sa tunay na pagkatao ni Marlo. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang lamig na kanyang naramdaman ay hindi galing sa aircon ng mansyon, kundi mula sa isang katotohanang mas madilim pa sa kanyang inaasahan. Bago pa man siya makapagtanong ng higit pa, narinig nila ang tunog ng mga yabag ng sapatos na pababa ng hagdan, ang mabigat at awtoritanyong tunog ng sapatos ni Doña Imelda. Sino ang kinakausap mo riyan, bata? Ang boses ng matandang babae ay umalingaw-ngaw sa buong sala, puno ng paghihinala. Napatingin si Tala sa pinto. Kung mahuhuli siya rito, hindi lamang ang kanyang plano ang masisira, kundi pati na rin ang buhay ni Luningning. Sino nga ba talaga si Marlo sa paningin ni Doña Imelda? At anong lihim ang kayang pumatay para lamang manatiling tago? Ang mga tulad ninyo ay hindi dapat nagtatagal sa aking paningin. Ang amoy ng kahirapan ay madaling kumapit sa mga mamahaling kagamitan, kaya tapusin mo na ang iyong ginagawa at lumayas ka na. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng isang libingan, walang bahid ng awa o pagkilala sa dangal ng kausap. Mabilis na ibinaling ni Tala ang kanyang mukha sa kanyang bag, pilit na iniisip ang kanyang misyon upang hindi sumabog ang kanyang galit. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Luningning na mabilis na yumukod at muling kinuha ang basahan upang linisin ang natapong tsa. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot sa harap ng matandang babaeng tinatawag nilang Panginoon sa bahay na yon. Paumanhin po, madam. Inaayos ko lang po ang mga gamit para sa facial ni Ma'am Sofia. Tugon ni Tala, ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at mababa. Hindi siya nagangat ng tingin. Tinitigan lamang niya ang kanyang sariling mga kamay na mahigpit na nakakuyom. Sa itaas ng hagdan, narinig ang tunog ng pabukas na pinto at ang mabilis na yabag ng mga paa ni Sofia. Pababa siya habang may hawak na isang piraso ng mamahaling alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Lola, look, ang dumi ng kislap nitong kwintas na ibinigay ni Marlo. I told him I wanted the South Sea pearls, but he insisted on this local design. Masyadong cheap. Nakakahiya kung ito ang isusuot ko sa reception. Reklamo ni Sofia, ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong sala. Tila ba ang problema sa alahas ang pinakamalaking trahedya sa mundo? Lumapit si Sofia kay Doña Imelda at humalik sa pisngi nito. And why is this makeup assistant still here? Lola, she looks creepy. Parang laging nakatingin ng masama. Hayaan mo siya, Sofia. Ang mahalaga ay magmukha kang perpekto sa harap ng mga kamera. Ang dangal ng pamilya natin ay nakasalalay sa pagpapakitang tao na ito. Sagot ng matanda.
habang hinahaplos ang buhok ni Sofia na parang isang premyadong alagang hayop. Huwag mong intindihin ang mga taong nasa ibaba natin. Sila ay parang mga anino lamang, nariyan, pero walang halaga. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Tala sa loob ng kaniyang maskara. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong unti-unting pumupunit sa kaniyang puso. Habang si Sofia ay nagrereklamo sa kinang ng isang mamahaling kwintas, ang kaniyang kapatid na si Luningning ay nagdurusa sa gutom at takot, at ang kaniyang lola ay nakahimlay na sa ilalim ng lupa dahil sa kanilang kawalan ng puso. Nang makaalis ang dalawa patungo sa hardin upang pag-usapan ang mga bulaklak, naiwan si Tala sa loob ng silid. Alam niyang ito na ang kaniyang pagkakataon. Sinundan niya si Sofia ng palihim patungo sa dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang isang maliit na silid na ginagamit ni Sofia bilang opisina. Doon, narinig ni Tala ang isang boses ng lalaki na hindi kay Marlo. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, sapat na upang makita niya ang isang lalaking nakauniporme ng driver, ngunit ang kilos ay masyadong pamilyar kay Sofia. "Bakit ka nandito, Oliver? Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng quarters hanggat hindi kita tinatawag," bulong ni Sofia. Ngunit sa halip na galit, ang kaniyang tinig ay puno ng isang uri ng pagnanasa na hindi kailanman narinig ni Tala kapag kausap nito si Marlo. "Kailangan ko ng pera, Sofia. Ang sabi mo, pagkatapos ng kasal niyo ni Marlo, makukuha na natin ang kalahati ng ari-arian niya at makakaalis na tayo rito. Hindi ko na kayang magpanggap na tagapagmaneho lang ng sasakyan mo habang nakikita kitang kasama ang lalaking iyon," sagot ng lalaki. Sabay yakap ng mahigpit sa baywang ni Sofia. Tumawa si Sofia ng malandi, isang tunog na parang kuko na kumakalmot sa isang blackboard. "Magtiis ka muna, Oliver. Ginagamit ko lang naman si Marlo para makuha ang tiwala ni Lola Imelda. Kapag sa akin na ang lahat, itatapon ko ang lalaking iyon na parang isang basang-basahan. He's too boring, too predictable. Hindi niya alam na ang lahat ng ginagawa niya para sa akin ay mapupunta lang sa ating dalawa." Nanlamig ang buong pagkatao ni Tala habang hawak ang kanyang cellphone at lihim na kinukunan ng video ang eksena. Ang galit na kanyang nararamdaman ay nahaluan ng isang uri ng matinding pagkasuklam. Hindi lamang nila ninanakaw ang kanyang kaligayahan, kundi niloloko rin nila ang taong minsan niyang minahal. Gaano man ito naging kasama sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-record, naramdaman ni Tala ang isang malamig na dapo ng kamay sa kanyang balikat. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumingon, inaasahang makikita ang galit na mukha ni Sofia. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang nanlilisik na mga mata ni Doña Imelda, na nakatayo sa likod ng makapal na riles ng pasilyo. Ang kaniyang tungkod ay nakadiin sa marmol na sahig. "Nahanap mo ba ang hinahanap mo, espiya?" Ang tanong ng matanda ay puno ng lason. Sa likod ni Doña Imelda, nakatayo ang dalawang malalaking bodyguard na handang sumunggab sa kanya. Paano makakatakas si Tala sa bitag na ito nang hindi nabubunyag ang kaniyang video? At ano ang gagawin ni Doña Imelda kapag nalaman niyang ang kaniyang pinakamamahal na apo sa tuhod ay niloloko lamang ng kaniyang papakasalan? Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay tila isang tambol na nagbababala ng kaniyang nalalapit na katapusan. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Doña Imelda, naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kaniyang likod. Ang cellphone na naglalaman ng ebidensya ng kataksilan ni Sofia ay tila nagbabaga sa loob ng kaniyang bulsa. "Ibigay mo sa akin ang teleponong yan. Ngayon din." Ang utos ng matanda ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kaniyang tungkod ay muling tumunog sa sahig, isang tunog na tila humahatol sa kapalaran ni Tala. Ang dalawang bodyguard ay humakbang ng pasulong. Ang kanilang mga anino ay lumamon sa maliit na espasyo kung saan nakatayo ang dalaga. Ngunit bago pa man sila makalapit,
Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng plorera ang narinig mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Ito ay si Luningning na sadyang itinumba ang isang dekorasyon upang mailayo ang atensyon ng lahat. Sa isang iglap ng kalituhan, mabilis na kumilos si Tala. Hindi siya tumakbo patungo sa hagdan, kundi patungo sa balkonahe at mabilis na bumaba gamit ang mga baging ng mga halaman sa pader. Kahit na ang kanyang mga palad ay nagasgas at humahapdi sa bawat pagdausdos. Nakahinga lamang siya nang maluwag nang marating niya ang madilim na kalsada sa labas ng subdivision. Ngunit ang kanyang pagtakas ay hindi nagdala ng kapayapaan. Isang tawag mula kay Aling Karing ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Tala, anak, bumalik ka na rito sa punerarya. May kailangang sabihin sa iyo ang nurse na nag-alaga kay Lola Amor bago siya pumanaw. May iniwan siyang sulat at may kailangan kang malaman tungkol sa huling sandali ng lola mo. Nang makarating si Tala sa maliit at amoy formalin na punerarya, sinalubong siya ng isang nurse na may maputlang mukha at nanginginig na mga kamay. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na piraso ng papel. Miss Tala, hindi ko na kaya itong dalhin sa konsensya ko. Noong gabing iyon sa ospital, bago namatay ang lola niyo, nakita ko si Ma'am Sofia sa loob ng ICU. Pinilit niyang palabasin ang lahat ng tao dahil kakausapin daw niya ang matanda. Pag-alis niya, bigla na lang nag-alarm ang lahat ng machine. Hindi lang basta nawalan ng kuryente, sadyang tinanggal ang oxygen supply ni Lola Amor. Ang mundo ni Tala ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kanyang pandinig ay napuno ng isang matinis na ugong at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi na lamang pighati. Ito ay naging isang laso na dumadaloy sa kanyang bawat ugat. Hindi lamang pinabayaan si Lola Amor na mamatay. Pinaslang siya ng babaeng malapit ng ikasal sa lalaking minahal ni Tala. Dumating ang araw ng libing sa ilalim ng isang makulimlim na langit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng banayad. Tila ba nakikiramay ang kalikasan sa bigat ng kaniyang dinadala. Habang ibinababa ang kabaong ni Lola Amor sa isang siksikang lupain sa sementeryo, nakatayo si Tala sa gitna ng putikan. Ang kanyang itim na damit ay basa na ng ulan, ngunit hindi siya gumagalaw. Sa malayo, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang pamilyar na anino. Ito ay si Marlo. Nakasuot siya ng itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kabaong mula sa malayo. Hindi siya lumapit. Hindi niya sinubukang hawakan si Tala. Ang kaniyang presensya ay tila isang piping paumanhin na hindi kailanman sapat upang burahin ang dugo sa mga kamay ng kaniyang pamilya. Tiningnan ni Tala si Marlo at sa pagkakataong ito, wala na siyang nakitang pag-ibig. Wala na ring galit na nagbabaga. Ang tanging natira sa kanyang mga mata ay ang isang malamig at matalim na desisyon. Kinuha niya ang isang dakok ng lupa at dahan-dahang itapon ito sa ibabaw ng kabaong. Ang tunog ng lupang tumatama sa kahoy ay tila isang huling paalam sa kanyang dating sarili. Lola, pangako. Ang bawat segundo ng paghihirap mo, babayaran nila. Ang bawat luhang pumatak ngayon, magiging apoy na susunog sa kanila. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay naging matatag at walang panginginig. Pagkatapos ng libing, habang papalayo ang mga tao, naiwan si Tala sa harap ng puntod. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang video ni Sofia at Oliver. Ito na ang huling piraso ng kaniyang pagkatao na kaniyang isasakripisyo. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang labandera na pwedeng tapakan ng mga mayayaman. Simula sa araw na ito, siya ang magiging bagyo na gigiba sa kanilang marangyang palasyo. Ngunit sa kaniyang pag-alis, napansin niya ang isang maliit na puting sobre na iniwan sa tabi ng puntod ni Lola Amor. Nang buksan niya ito, isang susi ang bumagsak sa kaniyang palad. Kasama nito ang isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ito ang susi sa lihim na kwarto ni Doña Imelda.
Doon mo makikita ang katotohanan tungkol sa iyong ina. Mag-ingat ka, Tala. Hindi lang si Sofia ang kalaban mo. Sino ang nag-iwan ng susing ito? At ano ang tunay na kinalaman ng kanyang ina sa mga lihim na pilit itinatago ng mga makapangyarihang tao sa mansyon? Ang pinakamatinding sakit ay hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay sa gitna ng mga kasinungalingan ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo. Ang boses sa isip ni Tala ay tila isang sumpa habang dahan-dahan niyang itinutulak ang mabigat na pintuan ng mansyon sa huling pagkakataon bago ang araw ng kasal. Bit-bit ang kanyang lalagyan ng mga kolorete, pumasok si Tala sa loob ng silidaklatan ni Doña Imelda. Ang paligid ay nababalutan ng amoy ng lumang libro at mamahaling tabako. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay walang tunog. Tila ba siya ay isang anino na naglalakad sa gitna ng mga alaala ng isang pamilyang binuo sa karahasan at panlilinlang. Ang susi na nakuha niya sa sementeryo ay tila nagbabaga sa loob ng kanyang palad, nagbibigay ng init na nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Hinanap niya ang maliit na butas sa likod ng isang malaking painting ng yumaong asawa ng matanda. Nang maipasok niya ang susi, narinig niya ang mahinang tunog ng mekanismong bumubukas. Isang maliit na pinto sa pader ang dahan-dahang gumalaw. Inilalantad ang isang madilim at masikip na silid na tila hindi nabubuksan sa loob ng maraming dekada. Sa loob, ang hangin ay tuyot at puno ng alikabok. Sa gitna ng silid ay may isang maliit na silya at isang antigong aparador na gawa sa narra. Doon, sa pinakaitaas na bahagi, nakita ni Tala ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. May mga ukit ng mga talulot ng rosas na tila lantana. Nang buksan niya ang kahon, ang amoy ng tuyong bulaklak at lumang pabango. Ang amoy na laging naikukwento sa kanya tungkol sa kanyang ina ay sumalubong sa kanya. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang mga sulat na nakatali ng isang kupas na lasong asul. Ito ang mga sulat ni Elena, ang ina ni Marlo, na ipinadala sa lola ni Tala noong sila ay magkaibigan pa. Sa bawat salitang nakasulat sa papel, nababanaag ang matinding takot at pighati. Huling gabi ko na ito sa mansyon. Pinilit ako ni Imelda na talikuran ng aking anak. Kung hindi ay papatayin niya ang lahat ng mahal ko sa buhay. Ang akala ni Marlo ay iniwan ko siya dahil sa ibang lalaki. Ngunit ang totoo ay mas pinili ko ang kaniyang kaligtasan kaysa sa sarili kong kaligayahan. Patawarin mo ako, aking anak. Ang mga luha ni Tala ay pumatak sa lumang papel, nagiging sanhi ng paglabo ng tinta. Ang injustice na dinanas ng kanyang ina at ni Lola Amor ay nagmula sa iisang ugat ng kasamaan, ang sakim na pagmamahal ni Doña Imelda sa kaniyang kapangyarihan. Hindi lamang niya sinira ang buhay ni Tala, sinira rin niya ang kaniyang sariling anak at apo upang mapanatili ang dangal ng kanilang pangalan. Sa gitna ng kaniyang pagbabasa, narinig ni Tala ang marahas na pagbukas ng pinto sa labas ng silidaklatan. Ang mabigat na tunog ng tungkod ni Doña Imelda ay papalapit ng papalapit, kasama ang boses ni Sofia na tila nagmamadali. Lola, I'm sure I saw that assistant going in here. She's acting very strange lately, and Marlo is becoming more distant because of her. We have to get rid of her before the ceremony. Ang boses ni Sofia ay puno ng panibugho at takot. Mabilis na isinara ni Tala ang kahon at sinubukang lumabas, ngunit bago pa man niya marating ang pinto, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanyang mga mata. Ang pintuan ng lihim na silid ay bumukas ng tuluyan at doon ay tumambad ang nanlilisik na mga mata ni Doña Imelda. Ngunit hindi lamang ang matanda ang nandoon. Sa tabi nito ay isang lalaking nakauniporme, ang lalaking nakita ni Tala na kasama ni Sofia sa opisina, si Oliver. At sa kaniyang kamay, isang hantungan ng bakal ang nakatutok ng diretso sa dibdib ni Tala. Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin, bata?
Ang boses ni Doña Imelda ay walang emosyon, parang isang hatol ng kamatayan. Ang mga lihim ng pamilyang ito ay ililibing kasama mo, gaya ng pagkakalibing sa iyong ina at sa iyong lola. Naramdaman ni Tala ang kaniyang likod na sumandal sa malamig na pader ng lihim na silid. Ang kahon ng mga sulat ay mahigpit niyang niyakap sa kaniyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng kalmado. Maari niyo akong patayin, pero hindi niyo na maibabalik ang katotohanan sa loob ng kahon na ito, hamon ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa harap ng kamatayan. Biglang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Ang boses ni Luningning na sinusubukang pigilan ang mga bodyguard. At sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid-aklatan. Ibagsak mo ang baril na yan, Oliver. Si Marlo ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng gulat habang nakatingin sa kanyang lola. At sa babaeng hawak ang kaisa-isang alaala ng kanyang ina. Sino ang papanigan ni Marlo sa sandaling ito? Ang kanyang pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat? O ang babaeng may hawak ng katotohanang wawasak sa kanyang buong pagkatao? Sa bawat titik na isinulat ng aking ina, naririnig ko ang hikbi ng kanyang kaluluwa na sadyang pinatahimik ng sarili kong kadugo. Ang boses ni Marlo ay parang isang nanghihinang bulong, ngunit ang bigat nito ay sapat na upang payanigin ang buong silid-aklatan. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa lumang papel na hawak ni Tala, ang papel na naglalaman ng katotohanang 5 taon niyang hindi nalaman. Huminga ng malalim si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas na parang bato sa kabila ng kaba sa kaniyang dibdib. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingang yan, Marlo. Ang babaeng yan ay narito lamang upang sirain tayo. Ginagamit niya ang alaala ng iyong ina para makuha ang gusto niya. Tama na, Lola. Ang sigaw ni Marlo ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng mansyon, dahilan upang mapahinto pati ang mga bodyguard sa labas. Sapat na ang 5 taon ng panlilinlang. Sapat na ang pagtitiis ko sa lahat ng utos ninyo dahil sa tinatawag ninyong utang na loob. Pinatay ninyo ang kaisa-isang dahilan kung bakit ko sinubukang maging mabuting apo. Dahan-dahang lumapit si Marlo kay Tala. Inagaw niya ang baril mula sa kamay ni Oliver nang may bilis na hindi inaasahan ng sinuman. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa galit, ngunit ang kaniyang tingin kay Tala ay puno ng isang uri ng pagsisisi na tila humihingi ng tawad sa bawat sugat na kaniyang naidulot. Umalis na kayo rito. Ngayon din. Utos ni Marlo kay Oliver at sa mga bodyguard. At ikaw, Sofia, huwag na huwag mong susubukang lumapit kay Tala kung ayaw mong ipakita ko sa buong mundo ang tunay na kulay mo. Nang maiwan silang dalawa sa loob ng madilim na silid, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Lumapit si Marlo kay Tala. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Tala, ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. Huwag, Marlo. Huwag mo akong hahawakan. Ang boses ni Tala ay puno ng pait. Ang bawat dampi ng iyong kamay ay nagpapaalala sa akin ng lamig ng kamay ni Lola Amor noong gabi na wala ka sa tabi ko dahil pinili mong sumunod sa matandang iyon. Napayuko si Marlo. Ang kaniyang mga balikat ay tila bumagsak sa tindi ng pasaning dala. Tala, noong 5 taon na ang nakalilipas, tinakot ako ni Lola. Sabi niya, kung hindi ako lalayo sa'yo, ipapatigil niya ang lahat ng medical assistance para kay Lola Amor. Akala ko, sa pagsakripisyo ng pagmamahal ko sa'yo, maililigtas ko ang buhay ng matanda. Ginawa ko ang lahat. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto nila para lang masiguro na hindi kayo magugutom. Pero namatay pa rin siya, Marlo. Namatay siya dahil sa kasakiman ng pamilya mo. Sigaw ni Tala. Ang kaniyang mga luha ay muling dumaloy nang hindi mapigilan.
Ang sakripisyo mo ay naging kulungan para sa aming lahat. Lumapit muli si Marlo at sa pagkakataong ito, hindi na siya iniwasan ni Tala dahil sa panghihina. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa palad ni Tala. Alam ko ang tungkol kay Sofia at Oliver. Alam ko rin ang lahat ng ginawa ni Lola kay Nanay Elena. Hindi ako naging bulag, Tala. Naghintay lang ako ng tamang pagkakataon upang makuha ang lahat ng ebidensya ng hindi nila nalalaman. Bulong ni Marlo, ang kaniyang hininga ay mainit sa pisngi ni Tala. Heto ang lahat ng kailangan mo. Ang mga record ng bank transfers ni Sofia kay Oliver at ang mga video ng kanilang lihim na pagkikita. Gamitin mo ito. Tapusin mo na ang kasalang ito bago pa man magsimula ang seremonya bukas. Tiningnan ni Tala ang recorder sa kaniyang palad. Ang kaniyang puso ay tila nakaramdam ng isang munting kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig nila ang tunog ng pag-andar ng mga sasakyan sa labas at ang malakas na pagsigaw ni Doña Imelda na nag-uutos sa mga tauhan nito na i-lock ang lahat ng pinto ng mansyon. Malaya ka na, Tala. Ngunit kailangan mong makaalis dito bago pa nila maisagawa ang kanilang huling plano, sabi ni Marlo habang itinutulak si Tala patungo sa isang lihim na lagusan sa likod ng aparador. Magkita tayo sa altar bukas at doon natin tatapusin ang lahat. Nang dahan-dahang sumara ang pinto ng lihim na lagusan, naiwan si Tala sa dilim, bit-bit ang katotohanang kayang bumura sa dangal ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Bakit tila may pahiwatig ng pamamaalam sa mga mata ni Marlo? Ano ang balak gawin ni Marlo sa kaniyang sarili kapag bumagsak na ang kaniyang pamilya? At handa na nga ba si Tala na makita ang lalaking kaniyang minahal na mawalan ng lahat sa ngalan ng katotohanan? Ang saya-saya ko, Marlo. Sa wakas, akin ka na talaga. Akin na ang lahat ng sayo. Ang bulong ni Sofia habang nakatayo sila sa harap ng altar. Ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay sa ilalim ng kanyang mamahaling belo. Sa paligid nila, ang halimuyak ng libu-libong puting rosas at ang kislap ng mga kristal sa loob ng katedral ay tila nagbibigay pugay sa itinuturing na kasal ng dekada. Ngunit sa likod ng kaniyang magandang ngiti, hindi alam ni Sofia na ang kaniyang marangyang pangarap ay nakatayo sa ibabaw ng isang gumuguhong tulay. Sa gitna ng seremonya, nang magtanong ang pari kung mayroon bang sino mang tumututol sa pag-iisang dibdib ng dalawa, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Ang tanging narinig ay ang mahinang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa dulo ng pasilyo. Doon, sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, nakatayo si Tala. Hindi na siya ang mahiyaing makeup assistant. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Isang kulay ng pagluluksa sa gitna ng selebrasyon ng puti. Ang kaniyang mga hakbang sa marmol na sahig ay matatag at may ritmong tila tibok ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang lahat ng mata, kabilang na ang mga kamera ng media na nagko-cover ng live, ay natuon sa kanya. Ipinatitigil ko ang kasal na ito. Ang boses ni Tala ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat pantig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral, sapat na upang mapahinto ang paghinga ng mga dumalo. Anong ginagawa mo rito? Basura ka? Ang pabulong na sigaw ni Doña Imelda mula sa harapang upuan ay puno ng lason. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang gintong tungkod. Ilabas ninyo ang babaeng yan. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga bodyguard, dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa loob ng simbahan. Ang malaking projector screen na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ng couple's journey ni Marlo at Sofia ay biglang nagliwanag. Ang mga dumalo ay naglabas ng marahas na buntong hininga nang makita ang isang malinaw na video. Si Sofia sa loob ng isang silid,
ay nakikipaghalikan at nakikipagkayap sa kanilang driver na si Oliver, habang naririnig ang kanyang boses na nagpaplano kung paano uubusin ang yaman ni Marlo pagkatapos ng kasal. Ang katedral ay napuno ng bulungan na parang mga bubuyog na nabulabog. Ang mukha ni Sofia ay nagmistulang abo sa tindi ng hiya, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig at pilit na itinago sa likod ng kanyang buke. Hindi lang iyan ang kasinungalingang bumabalot sa kasal na ito. Patuloy ni Tala habang dahan-dahang naglalakad patungo sa altar. Kinuha niya ang isang lumang papel mula sa kanyang bag, ang sulat ni Elena. Ang kasalang ito ay binuo sa dugo ng aking lola at sa pighati ng ina ni Marlo. Marlo, heto ang katotohanang matagal nilang ipinagkait sa iyo. Binasa ni Tala ang mga huling salita ng ina ni Marlo. Ang bawat pangungusap ay tila isang hagupit sa dangal ni Doña Imelda. Sa bawat salita ng pagdurusa ni Elena, ang mga tao ay nagsimulang tumingin ng may pandidiri sa matandang babaeng nakaupo sa unahan. Ang dangal, na pilit na pinangalagaan ni Imelda sa loob ng maraming taon, ay nadurog sa harap ng buong bansa. Humarap si Tala kay Sofia. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang lola ko ay namatay dahil sa pagtanggal mo ng kaniyang oxygen supply. Akala mo ba ay malulusutan mo ang lahat sa pamamagitan ng pera? Ngayon, hayaan mong ang buong mundo ang humusga sa iyo. Si Sofia ay biglang sumigaw ng walang direksyon, itinapon niya ang kanyang bouquet at sinubukang sugurin si Tala. Ngunit hinarangan siya ni Marlo. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Marlo si Sofia ng may matinding pagkasuklam. Tila ba isa itong maduming insekto? Tapos na ang palabas na ito, Sofia. Tapos na ang panloloko ninyo sa akin. Ang boses ni Marlo ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Lola, hinding-hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa ninyo kay nanay. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunog ng sirena ng pulis ay narinig mula sa labas ng simbahan. Pumasok ang mga awtoridad, dala ang warrant para kay Sofia sa kasong pagpatay kay Lola Amor, base sa ebidensyang ibinigay ng nurse at ang video recording na nakuha ni Tala. Sa tindi ng shock at ng kahihiyang sinapit, biglang napahawak si Doña Imelda sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang gintong tungkod ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang malakas na tunog ng pagtama ng metal sa marmol bago siya tuluyang bumigay at nawalan ng malay sa gitna ng kaniyang mga guhong pangarap. Tumayo si Tala sa gitna ng altar, tinitingnan ang kaguluhang kaniyang nilikha. Nagawa na niya. Nabigyan na niya ng katarungan si Lola Amor at ang kaniyang ina. Ngunit habang tinitingnan niya si Marlo na nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang pamilya, isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Nakamit na nga ba niya ang tunay na kapayapaan o nagsimula lamang ang isang bagong uri ng pangungulila? At ano ang gagawin ni Marlo ngayong wala na siyang pamilyang babalikan? Ang ingay ng mga balita sa telebisyon at ang walang katapusang pag-flash ng mga kamera ay naging background music ng isang pamilyang tuluyan ng gumuho. Sa bawat pahayagan, ang mukha ni Sofia na nakapuso at may posas habang suot pa rin ang kanyang bridal gown ay naging simbolo ng isang kasalang naging sumpa. Ang karangyaan na dati ay kaniyang ipinagmamalaki ay naging isang madilim na selda kung saan ang tanging maririnig ay ang tunog ng pag-iyak ng ibang mga bilanggo at ang mabigat na pagbukas sara ng mga rehas na bakal. Wala na ang mga perlas, wala na ang mga mamahaling seda. Ang tanging natira kay Sofia ay ang katotohanan ng kaniyang mga krimen. Ayon sa mga ulat, hindi lamang ang kaso ng pagpatay kay Lola Amor ang kaniyang kakaharapin, kundi pati na rin ang malaking halaga ng perang kaniyang ninakaw mula sa kumpanya ni Marlo upang tustusan ang kaniyang bisyo at ang kaniyang kalaguyo. Sa kabilang banda, si Doña Imelda ay nakahiga sa isang puting kama sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital. Ngunit sa kabila ng yaman ng silid, ang matanda ay mag-isa. Ang kanyang katawan ay bahagyang naparalisa dahil sa stroke at ang kanyang dila
na dati ay ginagamit niya upang manakit at magmando ay hindi na makabuo ng kahit isang malinaw na salita. Ang kaisa-isang apo na kaniyang inaasahang magpapatuloy ng kaniyang legacy ay hindi man lang sumisilip sa kaniyang pintuan. Ang katahimikan sa kaniyang paligid ay ang kaniyang naging parusa, isang uri ng pag-iisa na mas masakit pa sa anumang pisikal na pahirap. Samantala, sa isang lumang pantalan sa dulo ng syudad, nakatayo si Tala habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang hangin ay amoy alat at kalawang, ngunit sa paningin ni Tala, ito ang pinakamalinis na hangin kanyang nalanghap sa loob ng mahabang panahon. Kasama niya si Luningning, na ngayon ay malaya na at masigla ng kumakain ng isang piraso ng tinapay habang pinapanood ang mga alon. Ate, tapos na po ba talaga ang lahat? Tanong ni Luningning. Ang kaniyang boses ay puno ng kawalang malay, ngunit may bahid ng takot. Humarap si Tala sa kaniyang kapatid at hinaplos ang buhok nito. Oo, Luningning. Tapos na ang gabi. Malayo na tayo sa kanila. Narinig ni Tala ang tunog ng mga yabag sa ibabaw ng mga kahoy na tabla ng pantalan. Alam niya kung sino ang paparating kahit hindi siya lumingon. Huminto si Marlo sa kanyang likuran. Ang layo nila ay sapat na upang maramdaman ang init ng bawat isa, ngunit may pader pa ring namamagitan. Pinirmahan ko na ang lahat ng dokumento. Tala. Ang boses ni Marlo ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kaniyang damdamin. Ibinigay ko na ang lahat ng ari-arian ni Lola sa isang trust fund para sa mga biktima ng kaniyang mga maling desisyon, kabilang na ang mga gastusin para sa iyong edukasyon at ang kinabukasan ni Luningning. Wala na akong dala-tala, maliban sa aking pangalan na puno ng dungis. Humarap si Tala kay Marlo. Nakita niya ang lalaking dating nangako sa kanya sa ilalim ng mga bituin, ngunit ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang estrangherong binura ng pait ng katotohanan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Marlo. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikan para sa kaluluwa ni Lola Amor at ng aking ina. Tugon ni Tala. Ang kaniyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng lungkot. Kinuha ni Tala ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, ang tansong singsing na ibinigay ni Marlo sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon. Ang kislap nito ay wala na. Tila ba sumuko na rin sa tindi ng panahon. Sabi mo noon, ang singsing na ito ang magbubuklod sa atin habang buhay, pero ang tanging nagawa nito ay itali ako sa isang nakaraang puno ng sakit. Bulong ni Tala. Sa isang mabilis na pagkilos, ibinato ni Tala ang singsing sa gitna ng malalim na dagat. Ang tunog ng pagtama ng metal sa tubig ay mabilis na nilamon ng ingay ng mga alon. Wala na ang simbolo ng kanilang sumpaan. Wala na ang huling tali na nag-uugnay sa kanya, sa pamilyang sumira sa kanyang pagkatao. Mag-iingat ka, Marlo. Sana ay mahanap mo rin ang sarili mong kapayapaan, pero hindi sa tabi ko. Sabi ni Tala, bago niya tinalikuran ang lalaki at hinawakan ang kamay ni Luningning upang maglakad palayo. Tala, magkikita pa ba tayo? Sigaw ni Marlo. Ang kaniyang boses ay tila isang pagsamo na pinalipad ng hangin. Huminto si Tala, ngunit hindi siya lumingon. Ang tadhana ang magpapasya, Marlo, pero sa ngayon, hayaan mo muna kaming mabuhay nang wala kayo. Pinaglakad si Tala palayo sa pantalan, dala ang kaniyang kapatid at ang kaniyang bagong simula. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpawi sa bawat luhang kaniyang ibinuhos. Ngunit sa kanyang pag-alis, napansin niya ang isang pamilyar na puting ibon na lumilipad sa itaas nila. Isang ibon na laging naikukwento ni Lola Amor na simbolo ng pag-asa. Saan dadalhin ni Tala ang kanyang kapatid? At sapat na nga ba ang katarungang kanyang nakamit upang tuluyang maghilom ang sugat ng kanyang puso? Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng El Nido ay tila isang himig ng pagpapakalma na unti-unting bumubura sa ingay ng nakaraan ni Tala. 1 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin niya
ang madilim na kalsada ng Maynila, dala ang kaisa-isang kayamanan na natitira sa kanya, ang kaniyang kapatid na si Luningning at ang dangal na kaniyang muling nabawi. Dito sa Palawan, ang hangin ay hindi amoy usok o basura, kundi amoy ng sariwang dagat at ang bango ng mga ligaw na bulaklak na tumutubo sa paligid ng kanilang maliit na kubo. Sa harap ng kanilang tahanan, nagtayo si Tala ng isang munting tindahan ng mga bulaklak na kaniyang pinangalanang Amor. Hindi ito isang marangyang negosyo, ngunit sapat na ang bawat benta ng isang pumpon ng mga rosas at kalachuchi upang magkaroon sila ng sapat na pagkain at makapag-aral si Luningning sa lokal na paaralan. Ate, tingnan mo, ang ganda ng pagkakaayos ng mga bulaklak na ito. Sigaw ni Luningning habang tumatakbo patungo kay Tala. Dala ang isang basket ng mga bagong pitas na puting orkidya. Ang kanyang pisngi ay mapula na dahil sa sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap na kinuha sa kanya ng mga taon ng paghihirap sa mansyon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Kinuhit niya ang buhok ng kanyang kapatid at hinalikan ito sa noo. Napakaganda, Luningning, parang ikaw. Sa loob ng isang taon, natutunan ni Tala na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga taong nagkasala sa kanya. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng kanyang sariling puso. Wala na siyang nararamdamang galit kapag naririnig niya ang balita tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ng mga De La Vega o ang pagkabulok ni Sofia sa loob ng kulungan. Para sa kanya, ang mga taong yon ay naging bahagi na lamang ng isang masamang panaginip na kaniyang nilakasan ang loob na gisingan. Ngunit sa kabila ng kaniyang bagong buhay, may isang puwang pa rin sa kaniyang puso na tila hindi kayang punan ng anumang ganda ng tanawin sa Palawan. Minsan, kapag malalim na ang gabi at tanging ang huni lamang ng mga kuliglig ang maririnig, naalala pa rin niya ang mga mata ni Marlo, ang mga matang puno ng pagsisisi noong huli silang magkita sa pantalan. Nabalitaan niya na tinalikuran na ni Marlo ang lahat ng kaniyang yaman at namumuhay na rin bilang isang ordinaryong tao, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Isang hapon, habang abala si Tala sa pagdidilig ng kanyang mga halaman, narinig niya ang mahinang tunog ng isang bangka na dumarating sa malapit na pira-pirasong tulay na gawa sa kahoy. Hindi siya nag-angat ng tingin dahil sanay na siya sa mga turista o mga mangingisdang dumadaan sa kanilang lugar. Gayunpaman, ang mga yabag ng paa na papalapit sa kanyang tindahan ay tila pamilyar, mabagal, may pag-aalinlangan, ngunit may determinasyon. Huminto ang mga yabag sa tapat ng kaniyang bakod na gawa sa kawayan. Ang bango ng hangin ay biglang nahaluan ng amoy ng isang pamilyar na pabango na matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tala. Ang kaniyang hawak na pandilig ay dahan-dahang bumaba hanggang sa tumama ito sa lupa. Ang tubig ay dumaloy ng kusa sa kaniyang paanan. Sa harap ng kanyang tindahan, nakatayo ang isang lalaking nakasimpleng puting polo at pantalong maong. Wala na ang gilas ng isang milyonaryo, wala na ang ayos ng buhok na tila pinagplanuhan. Ang kanyang muka ay bahagyang sunog sa araw at ang kanyang mga kamay ay mukhang masungit sa trabaho. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon na nagpakita sa kanya ng langit at impyerno, ay nakatitig sa kaniya ng may matinding pagnanasa at pagmamakaawa. Tala. Ang pagbigkas ni Marlo sa kaniyang pangalan ay tila isang dalangin na sa wakas ay natupad. Isang taon ko kayong hinanap. Isang taon akong naglakad sa bawat isla, nagbabaka sakali na makita ang mga bulaklak na kasing ganda ng iyong puso. Nanatiling tahimik si Tala. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila isang kabayong tumatakbo patungo sa isang direksyong hindi niya alam kung ligtas ba o mapanganib. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito ay magkakaroon pa ng lakas ng loob na magpakita sa kaniya.
Anong ginagawa mo rito, Marlo? Ang boses ni Tala ay mahina, ngunit walang bakas ng galit. Narito ako, hindi para humingi ng tawad, dahil alam kong hindi sapat ang isang buhay para pagbayaran ang mga nagawa ko. Sabi ni Marlo habang lumalapit ng bahagya sa bakod. Narito ako dahil wala na akong ibang pupuntahan. Wala na ang mansyon, wala na ang yaman, wala na ang pamilyang kinagisnan ko. Narito ako bilang isang lalaking nagnanais na magsimulang muli. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na maging tagapag-alaga ng iyong mga bulaklak. Tiningnan ni Tala si Marlo at sa likod nito, nakita niya ang papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong dagat. Isang taon na siyang naghihintay na mawala ang bawat bakas ng sakit. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang paghihilom ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Sa gitna ng katahimikan, lumabas si Luningning mula sa loob ng kubo at napahinto nang makita ang bisita. Ang bata ay tumingin kay Tala. Tila nagtatanong kung dapat ba silang matakot o matuwa. Ano ang sasabihin ni Tala? Handa na ba siyang buksan muli ang pinto ng kanyang buhay para sa lalaking sumira nito noon? O ang pagkakataon na ito ay isa lamang huling paalam sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging madali? Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na hakbang, kundi isang mahaba at madalas ay masakit na paglalakbay patungo sa liwanag. Ang mga salitang ito ni Lola Amor ang muling umalingaw-ngaw sa isipan ni Tala habang nakatitig siya sa mga mata ni Marlo. Sa likod ng lalaki, ang dagat ay tila nagniningas sa kulay ng kahel at lila. Isang huling pagpupugay ng araw bago ang pagdating ng gabi. Dahan-dahang humakbang si Marlo palapit sa bakod na kawayan, ngunit huminto siya nang makita ang bahagyang pag-atras ni Tala. Ang kanyang mga kamay na dati ay malinis at amoy mamahaling sabon, ngayon ay may mga kalyo na at bahid ng dumi mula sa kanyang pagtatrabaho sa mga bangka sa pier. I know it's too much to ask, Tala. Alam kong ang bawat sandali na makikita mo ang mukha ko, naalala mo ang lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko. Ang boses ni Marlo ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa tindi ng kaba na baka tuluyan siyang itaboy ng babaeng kaisa-isang dahilan ng kaniyang paghinga. Pero gusto kong malaman mo, matagal ko nang kinalimutan ang pangalang De La Vega. I'm just Marlo now, isang taong walang kahit ano, maliban sa pagnanais na bumawi sa'yo. Kahit bilang tagadilig lang ng mga bulaklak mo. Lumapit si Luningning sa kanyang ate at hinawakan ng kamay nito, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa dalawa. Ate, siya po yung lalaking laging nag-iiwan ng mga dilata at gamot sa pintuan natin noong nakaraang buwan. 'Di ba? Yung hindi nagpapakita ng muka. Nagulat si Tala. Tiningnan niya si Marlo nang may bagong uri ng pag-unawa. Kaya pala sa tuwing gigising siya sa umaga, may mga kagamitang hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang lalaking ito ay tahimik na nagbabantay sa kanila mula sa malayo, hindi para manggulo, kundi para masigurong hindi sila muling makakaranas ng gutom. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Tala. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging matigas at handa sa pakikipaglaban ay dahan-dahang bumagsak. Kinuha niya ang isang puting rosas mula sa kanyang mesa at lumapit sa bakod. Iniabot niya ito kay Marlo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa magaspang na palad ng lalaki. Hindi ko maipapangako na bukas o sa susunod na linggo ay mawawala na ang pait, Marlo. Ang sugat na iniwan ni na Sofia at Doña Imelda ay malalim pa rin. Bulong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Pero nakita ko kung paano mo tinalikuran ang lahat para lang sa katotohanan. At gaya ng sabi ni Nanay Elena sa kaniyang sulat, ang pag-ibig ay tungkol sa pagpili sa kaligtasan at kapayapaan ng mahal mo. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang maliit na trangka ng kaniyang bakod. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Marlo,
Ito ang pinakamalaking pintong bumukas sa kaniyang buong buhay. Hindi mo kailangang maging tagapag-alaga ng mga bulaklak ko, Marlo. Pero maaari kang manatili. Maaari tayong magsimula bilang magkaibigan. Hayaan nating ang panahon ang magpasiya kung ang mga talulot ng ating nakaraan ay muling mamumukadkad. Ang pahayag ni Tala ay hinaluan ng isang munting ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Marlo sa loob ng maraming taon. Pumasok si Marlo sa loob ng bakuran. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng munting paraiso ni Tala. Naupo silang tatlo sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy, habang ang kadiliman ay unti-unting lumalalam at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa malawak na langit ng Palawan. Walang marangyang musika, walang mga mamahaling pagkain, at walang mga kamera ng media. Tanging ang tunog lamang ng mga kuliglig at ang mahinang bulong ng dagat ang naririnig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala na sa wakas ay nabuksan na ang huling rehas ng kaniyang kulungan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kaaway ay nagbayad na, at ang kaisa-isang bagay na natira ay ang hinaharap na hindi na kailangang katakutan. Salamat, Tala. Salamat sa pagkakataong ito. Bulong ni Marlo habang nakatingin sa malayo. Salamat din, Marlo, dahil tinuruan mo akong ang tunay na lakas ay hindi na sa pagganti, kundi na sa pagbibigay ng pagkakataon sa pusong gustong magbago, sagot ni Tala. Hinawakan ni Marlo ang kamay ni Tala sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito isang mahigpit na pagkakahawak ng pagmamay-ari, kundi isang banayad na haplos ng suporta. Sa bawat tibok ng kanilang mga puso, nararamdaman nila ang unti-unting paghilom ng mga sugat. Ang kwento ng kanilang paghihiganti ay natapos na, at sa gabing iyon, sa ilalim ng payapang langit, ang kwento ng kanilang bagong simula ay dahan-dahang isinusulat ng tadhana. Isang kwento na hindi na muling mabubura ng anumang yaman o kapangyarihan. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga talulot na tinangay ng hanging dagat at dahan-dahang lumapag sa isang lupang mataba at payapa. Ang tindahan ng mga bulaklak na amor sa El Nido ay hindi lamang naging isang munting negosyo. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga pusong naghahanap ng kagalingan. Ang bawat sulok ng kubo ay nababalutan na ng mga gumagapang na baging ng sampagwita, at ang amoy ng kape sa umaga ay laging humahalo sa sariwang bango ng mga orkidya. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Tala habang pinapanood ang kanyang kapatid na si Luningning. Hindi na ito ang batang payat at nanginginig sa takot na nakita niya sa mansyon ng mga De La Vega. Ngayon, si Luningning ay isa ng dalagang puno ng sigla, suot ang kaniyang uniforme sa kolehiyo at may bit-bit na mga aklat. Ang kaniyang tawa, na dati ay tila isang piping hikbi, ay umaaling-aungaw na sa buong bakuran, kasing linaw ng mga kristal na tubig sa pampang. Ate, aalis na po ako. Baka mahuli ako sa klase ko sa agrikultura. Paalam ni Luningning, sabay yakap ng mahigpit kay Tala. Mag-iingat ka, anak. Huwag mong kalimutang kumain ng tanghalian. Tugon ni Tala habang inaayos ang kolar ng damit ng kapatid. Pinanood niya ang pag-alis ni Luningning hanggang sa mawala ito sa likod ng mga puno ng niyog. Ang bawat hakbang ng kaniyang kapatid ay paalala kay Tala na ang kaniyang mga sakripisyo ay hindi nawala ng saysay. Naramdaman ni Tala ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kaniyang balikat. Hindi na siya nagulat. Ang haplos na yon ay naging bahagi ina ng kaniyang pang-araw-araw na buhay. Humarap siya at nakita ang nakangiting mukha ni Marlo. Wala na ang bakas ng pagod at pagsisisi sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang balat ay lalong naging kayumanggi dahil sa pagtatrabaho sa kanilang munting taniman, at ang kaniyang mga kilos ay puno ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Handa na ang mga bulaklak na ihahatid sa simbahan para sa misa ng anibersaryo ni Lola Amor, sabi ni Marlo. Ang kaniyang boses ay malalim at kalmado.
Naupo silang dalawa sa isang maliit na beranda. Sa harap nila, ang dagat ay tila isang malaking salamin na nagpapakita ng asul na kalangitan. Naglabas si Tala ng isang lumang album ng mga larawan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang kirot sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang larawan ni Lola Amor at ng kaniyang ina na si Elena. Ang kanilang mga ngiti sa lumang litrato ay tila nagsasabing sila ay payapa na rin sa kabilang buhay. Naitanong ko sa sarili ko noon, Marlo, kung mapapatawad ba kita ng buong buo. Simula ni Tala, ang kaniyang paningin ay nakatuon sa malayo. Akala ko, ang katarungan ay nasa pagbagsak ni na Sofia at Doña Imelda. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na katarungan ay ang kakayahan nating ngumiti muli nang walang halong pait. Napatawad na kita, Marlo. Matagal na. Hinigpitan ni Marlo ang pagkakahawak sa kamay ni Tala. At salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong patawarin din ang sarili ko, Tala. Ang buhay na ito, ang simpleng buhay na ito, kasama kayo ni Luningning, ay higit pa sa anumang rurok ng tagumpay na pinangarap ko noon. Ang balita tungkol sa nakaraan ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang nilalamon ng liwanag. Nabalitaan nilang pumanaw na si Doña Imelda sa loob ng ospital, mag-isa at walang sinumang kamag-anak sa tabi. Si Sofia naman ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, binubuno ang parusa ng kanyang mga maling desisyon. Ang kanilang kwento ay nagsilbing babala sa lahat na ang kapangyarihan at yaman na binuo sa kasamaan ay tila isang kastilyong buhangin na madaling gigibain ng unang hampas ng alon ng katotohanan. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng gintong liwanag sa buong Palawan, tumayo ang dalawa at naglakad patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa buhangin ay sinasabayan ng mahinang bulong ng hangin. Sa bawat dampi ng tubig sa kanilang mga paanan, naramdaman ni Tala ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsinta. Ito ay tungkol sa paghilom. Ang katarungan ay hindi laging nasa anyo ng parusa, kundi nasa pagbangon ng mga biktima upang maging mga tagumpay. At ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mabuhay ng masaya, malaya, at puno ng pag-asa. Huminto sila sa harap ng isang maliit na dambana na kanilang itinayo, malapit sa dalampasigan para kay Lola Amor. Nag-alay sila ng mga puting bulaklak at nanatiling tahimik sa loob ng ilang minuto. Sa ilalim ng payapang langit, ang bawat bituin ay tila isang saksi sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit nanatiling matatag. Tapos na ang lahat ng bagyo. Tala, bulong ni Marlo. At nagsisimula pa lamang ang ating bahaghari. Tugon ni Tala. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa kanilang maliit na kubo. Habang ang kadiliman ng gabi ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ang pangako ng isang panibagong bukas na puno ng pag-ibig at walang hanggang kapayapaan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng payapang langit, ang kwento ng kanilang bagong simula ay dahan-dahang isinusulat ng tadhana. Isang kwento na hindi na muling mabubura ng anumang yaman o kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Habang aking binubuo ang bawat kabanata ng buhay ni Tala, lalo na ang mga eksenang puno ng pighati noong mawala si Lola Amor, madalas akong mapahinto dahil sa bigat ng damdamin. Ang bawat salita ay hango sa mga munting karanasan at obserbasyon sa totoong buhay, mga patunay na sa kabila ng tindi ng bagyo, laging may sisikat na araw para sa mga taong hindi sumusuko sa kabutihan. Ang kwentong ito ay alay ko para sa inyong lahat na patuloy na naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang pag-ibig ay parang isang munting apoy sa gitna ng dilim. Maaari itong humina dahil sa hangin ng pagsubok, ngunit kung ito ay aalagaan, ito ay magbibigay ng init sa ating mga kaluluwa. Ang pagpapatawad naman
ay hindi kahinaan, kundi isang sining ng paglaya mula sa mga kadenang tayo rin ang may hawak. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, matapos ang lahat ng kataksilan at sakit na idinulot sa iyo, kaya mo rin bang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa taong sumira ng iyong mundo? O naniniwala ka bang may mga pagkakamaling hindi na dapat pang balikan? Lubos kong ikakatuwa na mabasa ang inyong mga saloobin. Kaya huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong mga puso, pakiusap ay i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na kaluluwang nangangailangan ng munting pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muling pagkakataon ng ating pagkukwentuhan.